Tinutugis na ang lalaking namaril sa basketball court ng isang residential resort sa Parañaque. Isa sa dalawang nasawi, dati umanong nakaalitan ng gunman. May report si Oscar Oida. Nakahandusay na ang lalaking yan sa loob ng basketball court sa isang residential resort sa Parañaque. Isa siya sa mga tinamaan ng mamaril ang isang lalaking umatake sa court sa kalagitnaan ng laro. 2 ang kumpirmadong patay, 4 ang nasugatan. Sobrang sakit po. Hindi pa siya nagsisingkin sa family, especially sa mommy ko. Tapos sobrang biglaan din kasi. Sobrang sakit po. Si Max, nakaharap pa raw mismo ang gunman na naka-face mask at baseball cap. Muntik pa raw siyang mabaril. I saw him holding a gun while running. It's a silver gun big. And yung nakita ko yun, umalis agad ako sa chair. Ang ina ni Max nangangamba rin dahil at large pa ang gunman. Oh, very traumatized also and very, very angry because my son, was just lucky to be alive right now. Nagkasana ang pulisya ng manhunt operation sa 59 na taong gulang na gunman. Residente rin siya at dati umunong nakaalitan ang isa sa mga nasawi. Yung parang last week ng December and last week ng February, allegedly itong suspect ay kumakatok doon sa unit ng ating isa sa mga biktima. At yun nga, nagsumbong itong victim natin doon sa security at pinatawag sila ng security. Bakit daw siya kumakatok? Allegedly, parang may hinahanap siya na tao. Nakikipagtulungan na ang Azure Property Management sa mga pulis kaugnay ng investigasyon. Prioridad daw nila ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga residente. Buo rin daw ang suporta nila sa mga biktima at kanilang mga kaanak. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng mahigit 15 pesos kada litro ang maging taas presyo sa diesel habang lagpas 7 pesos sa gasolina sa pagtataya ng oil industry sources. Bunsod yan ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Sabi ng gobyerno, hindi naman yan isang bagsakan at handa raw silang magbigay ng subsidy sa public transport sector, mga mangingisda at magsasaka. Sa datos naman ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers, halos 2,000 na ang humiling na makabalik ng Pilipinas. May report si Joseph Moro. Wala ng preno ang pagmahal ng petrolyo sa susunod na linggo, sabi ng oil industry sources sa GMA Integrated News. Posibleng tumaas ng lampas 15 pesos ang kada litro ng diesel. Mahigit 7 pesos naman sa gasolina. Batay pa lamang yan sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, kaya posible pang madagdagan o mabawasan. Hintayin na lang talaga ang end of this week or Monday to be precise. Mahirap po mag-preempt tayo ngayon, malalabas sa media, matataranta ang tao. Okay. At the minimum gusto natin hindi makamitigate tayo sa price increase. Pagsisiguro ng pamahalaan, hindi naman daw isang bagsakan ang mararanasang taas presyo sa produktong petrolyo ng mga motorista kahit pa tumaas ang presyo niyan sa world market. May iba't iba rin na ayuda ang nakahanda ang pamahalaan. Sa ilalim ng train law, otomatikong sinususpinde ang excise tax o buwis na ipinapataw sa mga produktong petrolyo kapag tumuntong sa average na $80 ang kada bariles ng krudo sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Kahapon, nasa $145 na ang kada bariles ng diesel at aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Ang Kongreso gusto nang bigyan ng emergency powers sa Pangulong Bongbong Marcos para amyendahan ang batas at agarang suspindihin ang excise tax. Sa ngayon, nasa 10 piso kada litro ang ipinapataw ng excise tax sa premium at unleaded gasoline, 6 pesos naman sa diesel. Ang nakambang big-time oil price hike epekto pa rin ang tumitinding gera sa pagitan ng Amerika at Israel kontra Iran. Nadadamay na rin sa gulo ang mga grupong kakampi ng Iran gaya ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Hindi tuloy mapanatag ang mga Pilipino roon gaya ng domestic helper na si Glenda. Mapapahiyaw po kayo kasi sa lakas po ng impact. Yumayanig dito, mga 2 beses po, minuto lang po ang pagitan. Malayo man sa kanila ang tinatarget na pasabugan, dinig, ramdam at amoy pa rin daw nila ang nakakasulasok na usok.
Sa isang punto ng pagvivido ni Glenda, tila mga pagputok ng mga baril na ang naririnig. Yung mga kapatid ko, pinapauwi na ako. Hindi rin kami makakaano dito dahil ganyan nga ang sitwasyon. Sabi ko po, dito sa place ko, okay naman, malayo naman. Alam nyo naman po, mahirap din po ang buhay sa atin. 26 sa mahigit 14,000 Pilipino nagtatrabaho sa Lebanon ang nagsabing gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, may mga nagbukas ng airspace bagamat limitado pa rin gaya sa Dubai. Kaya't nakauwi na kanina ang halos 300 Pilipinong naipit doon. Ang mga labi naman ng Pinoy caregiver na si Marian Velasquez de Vera hindi pa rin maihahatid sa bansa dahil sarado pa rin ang Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, Israel. Rest assured, the effort continues to look out for those who remain. We are finding ways. Yung airspace still rather limited when it comes to Dubai. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Namatay ang isang pahinante matapos magulungan ng kanilang truck sa Dumaguete City. Sa investigasyon ng pulisya, natutulog sa ilalim ng truck ang pahinante nang paandarin ng driver para iparada. Hindi raw nagising ang lalaki sa sobrang kapaguran sa biyahe. Habang ang driver hindi raw alam na may tao sa ilalim ng truck. Sumuko na siya sa pulisya. Naghain ng ethics complaint sa Kamara ang ilang women's rights advocates laban kay Congressman Bong Suntay. Hindi umano sapat ang paghingi ng tawad ni Suntay kaugnay sa pahayag niya patungkol sa aktres na si Ann Curtis. Gate ng grupo, nilabag ni Suntay ang Magna Carta for Women, Safe Spaces Act at Code of Conduct para sa mga nasa gobyerno. Kahapon sa isang privilege speech, binatikos si House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Ann Matibag ang pahayag ni Suntay. Inirefer ang talumpati ni Matibag sa Committee on Ethics. Hinihinga namin ng reaksyon si Suntay. Tatanggalin na ang footbridge na binansagang Mount Kamuning matapos palitan ng mas maayos at mababang overpass. Inakit ito kanina ni Pangulong Bongbong Marcos saka ininspeksyon ang bagong Kamuning footbridge na karugtong ng bagong bukas na Kamuning Busway Station. Nagkakahalaga ng 87 million pesos ang bagong footbridge na commuter at PWD friendly. 2018 itineo ang itinaguri ang Mount Kamuning Footbridge na naging tampulan ng reklamo at biro dahil sa tayog nito. Suot naman ang kanilang astronaut gears. Humirit pa ng last hike ang magkakaibigang naging tradisyon na ang pag-akyat doon tuwing April Fool's Day. Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez inireklamo ng DILG sa Ombudsman. Nag-ugat ang reklamong administratibo at kriminal sa pagtanggap umano nito ng nasa 14 million pesos na padulas para sa kontrata sa pagbili ng mga ambulansya. Hiling din ng DILG sa Ombudsman, patawan ng preventive suspension si Fernandez para hindi impluensyahan ang investigasyon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Fernandez. 3 Pilipino inaresto dahil sa pagbibigay sa China ng sensitibo at confidential na impormasyon. Ayon sa National Security Council, nagtatrabaho sa Department of National Defense at Philippine Navy ang dalawa sa kanila, habang malapit sa isang Philippine Coast Guard official ang isa. Umamin ang 3 Pinoy na na-recruit daw nang mag-apply sa isang job placement website na hikayat daw sila ng isang kakilala simula 2022. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na tila ikinakalat ng ilan ang kwento tungkol sa mga espiya ng China. Sabay diin na itinatakwil nila ang anilay ill-intentioned association at politically motivated presumption of guilt ng walang malinaw na impormasyon at ebidensya. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-deploy na ng mga agent ang NBI sa BJMP facility kung saan nakadetain ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Yan ay para imbestigahan ng umano'y banta sa kanyang buhay at matiyak ang kanyang seguridad. Sa isang sulat kahapon, ipinagbigay alam ng abogado ni Madriaga sa NBI ang pagbabanta umano ng isang kapwa inmate. Dumating ngayong hapon sa NBI headquarters ang abogado ni Madriaga na humihiling na alamin ang pagkakakilanlan ng inmate. Sabi ng NBI, tinatapos na nito ang pagkuha ng detalye sa insidente
sa pagitan ni Madriaga at ng inmate na bagong lipat daw galing sa ibang kulungan. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, sinabi ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera na nagkasagian si Madriaga at ang isang inmate habang nagpapaaraw nitong March 13. Nauwi raw ito sa sagutan na agad namang naawat ng mga tauhan ng BJMP. Inilipat na umano ng selda ang inmate. Ex-PBB housemate Charlie Fleming iflex ang stuffed toy na itinuturing niyang special emotional support. Hawig yan sa hindi mahiwalay na laruan ng nag-viral na inabandonang baby Japanese macaque na si Punch. Clea Pineda nagbahagi ng beach getaway nila ni Janela Salvador. Nasa isang hidden gem din ang real-life couple na sina Derek Monasterio at El Villanueva. Para sa Apoy sa Dugu Stars, one of the best beaches ang kanilang nadiskubre. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.